Andrea from Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Count on you. 'Di ba? Yan ang isa sa mga tinitignan natin sa ating mga kaibigan yung shoulder to cry on, you can count on him, on her, 'di ba? Kapag may problema ka, may pinagdadaanan ka, syempre isa sa mga tinatakbuhan natin ng ating kaibigan. Kuminsan nga, 'di ba, hindi natin masabi sa mga pamilya natin, sa magulang natin, yung pinagdadaanan natin. Pero sa best friends natin, sa mga kaibigan natin, nasasabi natin sa kanila. Although napakahirap, 'di ba? Napakahirap malaman kung totoo nga ba, legit, ano pa ba, original, oo. Ang isang kaibigan, 'di ba? Ang hirap mahirap na magtiwala ngayon Kung minsan kaibigan mo siya dahil kailangan ka niya, kaibigan mo siya dahil meron siya nakikita sa'yo, but then after that, minsan nagkakaroon ng problema sa magkakaibigan, 'di ba? Hindi naman mawawala, lahat naman, kahit nga sa magkakapamilya, magkakapatid, 'di ba? Nagkakaroon ng misunderstanding. Same thing with friendship, 'di ba? Talagang nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan, lalo na kung alam mo yon, pagdating sa love life, yung gusto niya, gusto mo rin pala, yung gano'n. Or kung minsan naman, nagkakaroon din ng problem sa magkakaibigan kapag magkaiba yung gusto nyo. Yung pananaw nyo sa buhay. 'Di ba? Or ano pa ba? Maraming mga aspects na kung minsan nagkakaroon ng misunderstanding ang magkakaibigan. Well, ano nga ba itong mga pinagsasabi ko tungkol sa kaibigan? Abangan nyo na lang po ang story natin ngayon coming from Donna. Si Donna na hindi niya inakala na ang kanyang kaibigan ay mag-iiba. Ang timpla, oo, naging mapait. Ano nangyari? Ikaw ba, Ka-Vibes, meron ka bang kaibigan na akala mo okay kayo tapos biglang pumait ang inyong samahan, Ka-Vibes? Paano nyo nga ba ito patatamisin? Or tatamis pa kaya ang pagkakaibigan pagkatapos makaramdam ka or maka-feel ka ng something na parang may bago Parang nag-iba. 'Di ba? Nako, abangan nyo na lang ang story nga again ni Donna. Alam nyo, sabi nga nila, napakasarap ng may kaibigan, 'di ba? Yung kaibigan na masasandalan, yung kaibigan na matatawag mo anytime, hindi lang kasiyahan, kung hindi kahit sa kalungkutan. Kapag ganyan, yung kaibigan na handang tumakbo kahit nasaan pa siya, handang tawagan ka or damayan ka, anuman ang pinagdadaanan din niya, Ka-Vibes, you've got a friend. Abangan niyo po ang story ni Donna in just a short while after this song. Kathy G. Love Letter. This love letter is from Donna. Dear Kathy G, magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng tagapakinig mo, Kathy. Ako nga pala si Donna, 35 years old mula sa Malolos, Bulacan. Sumulat ako sa iyong programa para tanungin ang isang bagay. Kung nagbabago ba talaga ang pagkakaibigan sa paglipas ng panahon? Kathy, ang tanong kong ito ay dahil sa aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Rose. Ang pagkakaibigan namin ni Rose ay nagsimula pa noong elementary pa lang kami. Nagkataon na parehas kami ng bag, ng pencil case at pati tali ng buhok. Kaya naman lumapit ako sa kanya at nakipagkaibigan. At ang pagkakaibigan na yon ay hindi naputol hanggang sa naging kolehiyo na kami, Kathy. Sa college, dorm mates kami ni Rose. Kaya naman hindi naging mahirap para sa aming dalawa ang magkita at magkwentuhan. At dahil nga galing din naman kami sa iisang high school, maraming bagay ang aming napapagkwentuhan at napapagkasunduan. Kathy, sa sobrang close nga namin sa isa't isa, ay iisa na rin ang tipo namin sa lalaki. Pero kahit yon, Kathy, ay hindi kami nag-away o nakipagkumpetensya sa isa't isa. Halos hindi nga kami nag-away sa mahigit 15 taon naming pagkakaibigan, Kathy. Lagi kasi namin pinag-uusapan ng mga bagay-bagay bago pa man namin ito pagdiskusyonan. At Kathy, parte na rin ito ay natuto na kaming mag-adjust sa isa't isa. Hindi kasi masyadong makwento si Rose.
Kaya naman ako ang laging umuudyok sa kanya na magsalita tungkol sa kanyang nararamdaman. Kumbaga, ako lang din ang nakakapagpalabas ng tunay na saloobin at opinyon ni Rose. Pero Kathy, kahit anong tibay niyo pala bilang magkaibigan, ay susubukin talaga kayo ng distansya. Matapos naming gumraduate ng college, ay nag-migrate ang pamilya ni Rose sa San Francisco, California. Napakalungkot ko noon, Kathy, pero wala naman ako magawa. Pagdating ni Rose doon, ay madalas pa rin naman kaming mag-usap sa chat o kaya naman ay paminsan-minsang video call. Pero Kathy, habang lumilipas ang panahon at mas marami nang nagiging prioridad namin ni Rose, ay dumadalang na rin ang aming pag-uusap. Pero Kathy, kahit na ganon ay kampante ako sa aming pagkakaibigan dahil mahaba-haba na rin ang aming pinagsamahan. Hanggang sa nagkaroon ako ng tsansa na magbakasyon sa San Francisco, Kathy. Dahil na rin sa aking trabaho. Kathy, binigyan ako ng aking kumpanya ng pagkakataon na magbakasyon sa kahit anong bansa at sasagutin nila ang flight ko. Kaya naman kahit sigurado ako na may kamahalan ng aking gagastusin, ay pinili ko ang San Francisco dahil miss na miss ko na rin si Rose. Kaya naman Kathy, binidyo call ko agad siya para ibalita ito. Bala ko rin sana noon na sa lugar na lamang niya manatili dahil may kamahalan rin ang hotel at gustong-gusto ko nga sana siyang makasama ng matagal na panahon. Kaso lamang Kathy, nung sinabi ko sa kanya ang tungkol sa biyaheng ito, ay isa lamang ang nasabi niya. 2 araw lang daw ang pwede kong ilagi sa kanyang bahay. Sinubukan kong intindihin kung bakit, Kathy. Wala pa naman siyang pamilya. Ni nobyo ay wala rin siyang naikukwento. Kaya naman nagtataka ko kung bakit ganito ang nasabi niya sa akin. Hindi ko ine-expect, Kathy. Naging maikli lang ang aming usapan dahil nabigla talaga ako sa sinabi niya. Naisip ko ngang wag nang ituloy ang flight kaso nabili ko na ang ticket. Hindi naman accommodation ang iniintindi ko, Kathy. Pero para kasing wala na ring dahilan ang pagpunta ko doon dahil tila lumamig na ang aming pagkakaibigan. Hindi ko alam, Kathy, kung OA lang ba ako? O tama ang hinala ko na nagbago na nga ang aming pagkakaibigan. Ni hindi na rin kasi nangangamusta si Rose. Pakiramdam ko ay ako na lang ang nasa pagkakaibigan naming dalawa. Ano ba ang gagawin ko, Kathy? May nagbago ba talaga sa amin ni Rose? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. But for me, Kathy, Rose is still my friend. Sana mapagpayuhan niyo ako. Ganon din ang inyong mga tagapakinig. Thank you. And God bless you all. Nagpapasalamat, Donna. Anong sabi nitong si Donna? Kathy, my friend of mine na iba na ang ihip ng hangin. Anong nangyari sa friend of mine nitong si Donna? Bakit? Bigla na lang. Pwede ka magstay for 2 days lang. Bigla nag-ibang ihip ng hangin. They've been best friends for 15 years or more, pero iba na ang naging takbo ngayon. Excited pa naman siya to go abroad, pumunta sa San Francisco, sa California, sa Amerika, para kitain itong si Donna. Pero parang hindi na interesado si Donna. Wala namang kinukwento, pero bakit ganon? Ka-vibes, nagbabago ba talaga ang estado ng pagkakaibigan? Bakit ano kayang problema nitong si Rose at nag-iba ang treatment niya to Donna? Well, ito ba si Donna? Itutuloy ko pa ba ang pagpunta ng Amerika, Kathy? Parang wala nang reason eh. Kasi yung excitement ko parang nawala, 'di ba?
parang siya naman yung purpose, she's the main reason kung bakit ako pupunta ng Amerika, kung bakit ako magbabakasyon doon. Take advantage ko na nga yung binigay ng kumpanya. Pero parang nakakasad lang na hindi mo ine-expect na may mga tao na akala mo okay kayo, yung pala hindi na. Hindi. Akala mo lang oo. Mga ganong eksena. Well, kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Donna, ipe-pursue mo pa ba? Pupunta ka pa ba ng Amerika to meet your best friend there? Para magkita kayo, mag-spend ang time with your best friend? Kamusta ba ang friend of yours, ka-vibes? Katulad din ba ni Donna na nagbago ang treatment sa kanya? Well, payuhan po natin si Donna, 0916-563-1777. Posta din po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Cathy G. Nagbabago ba ang estado ng pagkakaibigan? Ano nga ba ang gagawin ni Donna? Ganun na ba ngayon ang pagkakaibigan? Nagkakalimutan na? Nagkakawalang gana na sa isa't isa? Di ba dapat sama pa rin? Di ba dapat shoulder to cry on pa rin? Because that's what friends are for. Payuhan po natin si Donna. Dito lamang po yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-Vibes. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes, make believe it's your first time. Kahit hindi. Love me, Cathy G. Ang inyo po pinakikinggan ngayong pong araw po ng Martes. Ayan, katatapos na po ng eleksyon. Kamusta naman po ang inyong mga manok? Ayan, ang inyong mga binoto. Pasok ba sa top 12? Pumasok rin ba ang inyong mga binotong mayor, congressman, councilor? Nako ha, kanya-kanya na pong ano yan ngayon eh. Lalo na nga sa magkakaibigan, di ba? Sabi ko nga kanina, merong mga magkakaibigan na pati sa politika nagkakasiraan, nagkakagalit dahil may kanya-kanya silang paninindigan pagdating sa mga paborito nila or gusto nila maging mamuno ng bayan. Ayan. Kaya naman ako, wag sana mag-away-away ha, magkabati-bati na kayo. Oo, at the end of the day, para pa rin naman sa bayan yan. Oo, ka-vibes. Ang ating pong letter sender ngayon na si Donna ay napasulat sa atin dahil ang kanyang kaibigan or BFF na si Rose ay tila nagbago ang takbo ng puso, ng isipan. Ka-vibes, nagbabago ba talaga ang estado ng pagkakaibigan? In what way? In what sense na nagbabago? Kasi itong si Donna, pupunta sana ng Amerika. Kasi nga, nag-migrate na doon ang kanyang BFF na si Rose. And ang tagal na nilang hindi nagkikita, nagkakausap lang sila. Wala namang sinasabi ito about sa love life nito or everything. But then, nandun nga ito. Pero, nung sinabi niya na pupunta siya doon para magbakasyon, parang sabi ni Donna sa kanya, or ni Rose, okay lang, stay here for 2 days. Diba? Parang hindi mo ine-expect. Usually kasi, diba, na parang, pag magkakaibigan kayo, ang i-expect mo, diba, na parang, sige, welcome ka, dito ka tumuloy, kahit dito ka na tumira, ganyan, diba? Pero iba, si Rose, ibang sinabi, 2 days ka lang ha. Taray. Hindi ka pwede magtagal. No. Ano ngayon na mararamdaman mo kung ikaw ang kaibigan ni Rose? Kung ikaw si Donna, will you still pursue ang pagpunta ng Amerika para kitain ang iyong BFF or not na lang? Di man ako welcome, Cathy G. Alam niyo ba ka-vibes na kahit nakaka-apekto ang distansya sa pagkakaibigan, hindi laging negatibong epekto nito. May ilang benepisyo pa nga ang distansya tulad ng deeper intimacy, stronger loyalty at mas malalim na appreciation para sa pagkakaibigan na meron tayo. Ayan, the more na lumalalim yung pagkakaibigan nyo, 'di ba? Mas lalo kayong nagiging matatag, nagiging mas nakikilalang isa't isa. Pero depende pa rin yan sa klase ng kaibigan mo, ka-vibes. Katulad nga nitong si Rose. Well, sabi ni William Mortel, ako as usual, depende pa rin kung sila ba yung magbabago or baka ako. Dun sa question natin for today, for the Cathy G ask, nagbabago bang estado ng pagkakaibigan? Hello, Miss Altesa Sino Cruz. Have a blessed Tuesday po sa inyo din and to your family. Sabi ni Farges Real, depende kung paano mo makilalang kaibigan. Personally, marami akong kaibigan from work to Zumba to co-instructor. Nagbabagong pakikitungo talaga. May ilan hanggat napapakinabangan ka na riyan sila. Ayan. Donna, dumarating sa buhay natin ang mga pagkakataon para imulat tayo sa realidad ng buhay
O, only God knows ang tayo dalhin ng kapalaran, and naging komplikado lang ang landas na ang ating tatahakin sa kadahilan ng may mga pansariling prinsipyo and nababagong takbo ng pakikisama o pagkakaibigan dahil siguro may mga dapat pangalagaan at iyon ang dapat alamin. A, anumang bigat o pasakit sa sitwasyon, kailangan bitbit mo pa rin ang malalim na pang-uunawa. In short, Donna. Wow, talaga to si Fire Jezreel. Pangkabog talaga tong entry lagi ni Fire eh. And saying hello sa JC Graphic Sublimation, kina Ate Jelly, Clarissa, Maki, and of course sa kanyang my loves na si Jemar. Thank you, Fire Jezreel. Hello, Gloria King Mishano. Sabi ni Erwin, di kaya yung kaibigan mo mag-elect bago mag-eleksyon tapos magkaiba kayo ng manok. Ending, yung magkalaban sa eleksyon, bati na pero kayo na friend mo, hindi na. Oo. Meron ganon, di ba? Yung magkalaban sa eleksyon o magkalaban, bati na. Tapos kayong magkaibigan, nagkasiraan na dahil nga lang doon. Thank you, Erwin. Altesa, sabi niya, naman, pero sa akin walang pagkakaiba sa mga BFF ko. Friends forever. Ang turing ko sa kanila para magkakapatid kami. Thank you. Ang gaganda ng playlist. Nakaka-inspire. Thank you, Naitesi. And Figuracion Lerma says, pwede pong magbago. Baka po kulang sa communication. Hindi po consistent. At sa letter sender, siguro po yung friend ni Donna na si Rose ay nabago na dahil rin siguro sa mga nakapaligid kay Rose. Baka iba na po yung trip ni Rose, lalo na nasa Amerika siya. 'Di ba? Pwede. Thank you, Figuracion Lerma, and also hello to Mark, Dominic C, at sa lahat pa rin po ng mga nakatutok dito sa Love Me, Kathy G, at syempre sa ating pong letter sender na si Donna. Again, sa mga gusto po magbigay ng kanilang payo, kasama at gustong humula sa ating question or title for today, i-message nyo lang po sa 0916-563-1777 ka-vibes. Magbabalik po ako, Kathy G, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes favorite. Love grown deep, 'di ba? Katulad ng pagkakaibigan, 'di ba? Ang friendship ay lumalalim din. Lumalalim din ang samahan, 'di ba? So, ganun din sa pagkakaibigan. Hindi naman kumisan nga, 'di ba? Sabi nga nila, it's okay to have a few friends na totoo kesa naman napakarami mong pakaibigan pero iilan lang dyan ang totoo, 'di ba? Ayan, maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng kanilang payo at reaction para sa ating letter sender na si Donna. Si Donna na napasulat sa atin dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya ngayon. Ipipursue niya ba ang pagpunta ng Amerika, ng California para i-meet ang kanyang long-time best friend na si Rose. Si Rose na hindi niya maintindihan ba't nagbago ang pakikitungo sa kanya. Nung nagkausap sila na very excited pa naman siya na pupunta siya ng Amerika para makapag-bonding sila ulit after how many years of not being together. Pero hindi ganun ang ine-expect ni Donna eh. Nag-iba ang ihip ng hangin. Para for the letter sender, siguro tuloy niya lang plano niya na bisitahin friend niya kahit 2 days lang. Malay natin baka may ma-discover pa siya na sa 2 days nilang pagsasama, sabi ni George, dapat na po. Thank you, George. Ayan na, alam niyo po ba na ayon sa pag-aaral, nagkakaroon daw ng malaking pagbaba o kabawasan or nababawasan ang ating close friendship after ng mid-20s. Mula early to mid-20s, bumubuo pa daw tayo ng pagkakaibigan at relationships. Pagdating ng late 20s, tumataas daw ang pagkawala ng friendship dahil sa pagkakaiba natin ng stages ng buhay. At pagdating ng 30s, dito daw madalas nawawala ng dating significant friendship o yung mga taong best friend natin. Pero depende rin Ako I have a friend since childhood, since kinder hanggang ngayon, BFF ko pa rin, 'di ba? So depende rin siguro sa samahan nyo. Depende rin siguro na hindi na hindi lang kaibigan ang turingan nyo but family na. And katulad nga ng pagbabago ng panahon, ang pagkakaibigan ay nagbabago din, 'di ba? Kaya maswerte tayo kapag nakatagpo tayo ng totoo at tunay na kaibigan. Yung tao na hindi ka lang ituturing na kaibigan kundi bilang isang pamilya. And for you, Donna, ilang beses na ba kayo nakapag-usap ni Rose, 'di ba? Baka naman nagkaroon lang kayo ng miscommunication and the first time na nagkausap kayo, yun yung sinabi niya na 2 days ka lang. Baka may pinagdadaanan yung friend mo. You give her the benefit of the doubt. O kaya naman, pwede rin naman kasi na nagiging ganun na yung nagiging straightforward na itong si Rose sa'yo dahil syempre iba na yung environment niya Iba na yung nasa ibang bansa, so pwedeng na-adapt niya na yung kultura doon na hindi kasanay. But then, 'di ba, if I were you, pursue. Tama nga yung sinabi ng iba na pursue yung
magpunta pa rin ng Amerika, hindi lang naman doon natatapos yun eh, 'di ba? Bigyan mo pa rin yung sarili mo ng chance. Pupunta ka ng Amerika, of course, for Rose supposedly, but then hindi lang pwedeng doon lang magkaroon ng tuldok. Mas maganda pa rin na pumunta ka, magkalinawan kayo dahil once and for all, kayo pa rin yung mag-best friend. So kung sino man ang dapat magkaintindihan, kayong dalawa yon. Dahil ang tunay na magkaibigan, anumang mangyari, magkaroon man kayo ng misunderstanding, magkaroon man kayo ng miscommunication, still you will remain friends forever kung totoo kayo sa isa't isa. Thank you so much for sharing your story with us. And dun po sa mga gustong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa FB page 92.3 FM Radio Manila. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company. Until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Kathy G. Ayan, isulat nyo lang po sa akin yan. Siyempre, habang after nating mag-emo, after nating mamroblema ng problema na may problema, eto na, pasasayin na kayo dahil susunod na po ang Banana Crew! Ayan. Ano nga ba ang inyong papakaabangan? Ako ha, ikaw ba, ano bang gagawin mo kapag ikaw ay may ganong klaseng kaibigan? Ako kasi kapag pag feeling ko, hindi na talaga magiging okay, parang I chose to live na lang din talaga. Kapag may halimbawa may something na problema na nangyari sa amin, parang ganun. Sa dami-dami kong pinoproblema sa mundo, parang dadagdag hindi. pa, 'di ba? Pero hindi naman. For me lang naman ha, pero sa akin diba, lang. syempre iba pa rin naman ng friend, 'di ba? 'Di ba sabi nga nila, friend is someone na a shoulder to cry on. Meron kang masasandalan, 'di ba? Pero kapag yun utang yan, ayun nga, parang nagpakilala ka sa pera, parang ba't ganun? Pero pag utang yan, ibang usapan iba, yan. Diba? Parang dahil lang sa money, gaganon correct. ka. Oy, naku, susunod na po ha, para pasayahin ang inyong hapon. Banana Crew, syempre makakasama nyo po. Ang tambalang, Jai Kim. 3 p.m. to 5:30 p.m. yan, mga ka-vibes. Kaya, ka-vibes, susunod na ang Banana Crew, Jai Ho and Kim Chorba. Dito lamang po yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes favorite. Love Me, Kathy G.